Nag-aaral kami papunta dito. Nabuko pa, hindi kami nakabili kasi nagmamadali. Ngayon, gumawa ng paraan ng universe. Binigyan. Iba ah. Yung mas malapit pa dito, di ba, Apre? May? Yung mas malapit pa dito. Ito na yun? Ay, oo. Kahit saan talaga sa buhay, may imitation. Original. Kakain kami. Titikman natin yung original na pinakamasarap na buko pie sa buong Pilipinas. Yung nabili namin kanina, peke eh. Ang iya. Peke po. Paano mo nalaman na? Na peke? Ano ba yung lasa? Ang lasa, ang layo. Ano yung peke kanina? Buko pie. Sa buhay, kahit saan meron talagang imitation. Kaya, pag maganda ka at magaling ka, gagayahin ka talaga. Nandito po tayo ngayon sa BCO Bambang. Marami na naman po kaming i-inspire at bubuksan ng mga isip ng mga tao na para ma-realize nila na for them to become successful, ang pinakinaantay nila walang iba kundi sarili lang naman nila. And ang pagiging asensado or pagyaman sa buhay, hindi talaga siya mahirap. Nagkataon lang na hindi lang natin pinag-aralan, hindi lang natin ginagawa, kaya hindi natin nakukuha. Kaya kung gagawin natin, pag-aaralan natin, I'm sure, magagawa din natin. Networking, nagsusweldo ka isang beses. Alam ka, libre mong pay-in eh. Kung magtatrabaho yan sa'yo, habang buhay ka kikita. Sa empleyado, habang andyan lang naman sa'yo, pag umalis na yan, wala ka nang pakinabang. Yun yung moment nung sinabi niya, doon ako nag-assign. Sabi ko, sige, itotodo ko talaga. Kaya noong 2007, mag-start, di ba ko lahat, kaibigan, mga bisyo na, puro na network. Kaya that time, nasa ano ako, nung kakaiga ako noon, sabi ko, sige, laban na lang. Kaysa mag-drama ka, ginusto ko naman yung ganito. Doon nag-start. Doon ako nagkaroon ng first car, first travel abroad, Hong Kong. Ulit. Kasi if you have so much na pera, mas focus mo na maging happy at makatulog. Pagkapos ka sa pera, kahit passion mo pa babalik ka pa rin sa gusto mong kumita na. Kasi may kanya-kanya tayong ating fulfillment sa sarili. May kanya-kanya tayong kailangan punuan. Kapag napuno mo yun, automatic, ang next yung gagawin, tumuloy. Walang taong masama eh. Walang taong pinanganak. Nagkakataon ng may masama dahil sa kinakain. Kahit sino pang tatay na pinaka-mabait, pag wala nang makain anak niya, gagawa na hindi maganda para makatulog. Kasi babalik yung animalistic natin na we need to survive. Pero pag nagsisurvive ka at napupuno lahat ng gusto mo, ang susunod talaga natin, tulog. Automatic. Bukas na naman ako magda-diet. Soft drink juice. Tubig na lang po. Tubig lang po. Tubig lang up. Para healthy. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Diet na talaga ako mamaya. Sigurado yan. Promise. Grabe, ang dami kong nabasa kanina tungkol sa karne, bakit dapat hindi mo kainin, na ang bilis nilang matunaw sa katawan, tapos yung mikrobyo kakalat agad sa katawan mo. Kaya sabi ko,
na-realize ko talaga ngayon, titigil na ako. Titigil lang magbasa. Nakain, sarap-sarap ng panay. Magkasama mo si Ap Joseph, nasa on track ka ng pag-diet. Maraming nagtatanong sa akin, paano ko narating ko? At common na pinaka gusto ng tao is marating nila agad. Yung pinaka goal nila, gusto nilang yumaman mabilis, gusto nila magkaroon ng mabilis, na kung iisipin mo, the moment yun ang goal mo, yun ang pinaka magiging cost daw bakit hindi mo makukuha ang goal mo. Kasi ang labanan ng buhay, it's not about the destination eh. It's about how paano mo ini-enjoy yung araw-araw na ginagawa mo. Katulad ngayon, galing kami sa isang lugar, papunta kami ng isang lugar. Ang iba siguro baka tingin nila dito is stress na nakakapagod. But for me, I enjoy everything. Nai-enjoy ko yung view, nai-enjoy ko yung mga ganyan na may kasunog ka sa harapan, yung road na ganito, ini-enjoy ko lang siya ng sobra. Kasi ang importante sa buhay, kung gusto mong malayo ang marating mo, dapat nai-enjoy mo ng sobra-sobra ang mga nangyayari sa'yo. Kasi guys, meron akong ibibigay sa inyo ng konting technique. Ang isipin mo may dalawang puno na magkasabay tumubo. Kasi itong dalawang puno to, habang magkasabay tumutubo, lumalamang lang ng sobrang konting-konting taas yung isang puno na yun. But because of that na lamang na nangyayari sa kanya, mas marami siyang maa-absorb na sunlight, mas marami siyang maa-absorb na tubig, at mas malaki ang magiging chance sa pagdating ng oras. Sobrang lalakihan niya to na pagdating ng oras, magiging sobrang layo na. Therefore, ang pinaka-importante sa buhay is the consistency. Kaya, paano ka magiging consistent sa ginagawa mo kung hindi mo ini-enjoy yung ginagawa mo? Kaya, sa akin, lahat sa araw-araw na ginagawa ko, ini-enjoy ko lang siya ng sobra. Kaya isang araw, na-realize ko na lang, ang layo na pala ng narating ko kaysa mga kasabayan ko. Finding life along the way, melodies we haven't played. Nalaman ko ngayon bakit lalong yumayaman si Mark Zuckerberg. Pinapasok na niya lahat. Dati binili niya Snapchat, binili niya IG. Ngayon pati ito. Diversify.